What's up guys, Summer here and welcome to another episode of Summer's Auto Marketing Channel. So for today's video ay magkakaroon tayo ng transaction when it comes to trade-in. So papakita ko sa inyo yung nangyari. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please hit the like and subscribe to the button para lagi kang updated sa lahat ng videos na ilalabas ko. So let's go! So nandito na nga tayo sa SM Calamba and dito yung meeting place or yung rendezvous natin. So rendezvous is at Starbucks inside of the SM Calamba. So ayan, naglalakad-lakad muna ako and pupuntahan natin, una natin pupuntahan si Sir John kasi siya yung trade-in partner na una kong kausap. So papunta ako ngayon sa Starbucks. Nako guys, ang saya-saya nito, grabe. This is one of the best stories that I had in my life. Although, marami nang pinatunayan sa akin na Lord that He is a great provider. But indeed, ito lang kasi yung videos na meron ako. So, this is a living witness when it comes in God's goodness. Kasi as in that time, 300 pesos na lang ang pera ko and yung wallet ko nagwawala na. Wala na siyang laman, no? So, last money ko na yung 300 pesos. So, ayan na nga, nandito na tayo sa Starbucks and eto, imimit na natin si Sir John. So, hindi ko siya kilala. First time ko siyang mamimit and here it goes. So, naka-block siya. So, okay naman and pagka-meet namin is nagpa-Starbucks agad siya. Shout out to you, Sir John. Salamat sa Starbucks. So, ayun na nga, after ko ma-meet si Sir John naman yung next na dumating. Actually, siya talaga yung main buyer. Actually, dalawa silang trade-in. Maybe they are business partners. So, ang bumili muna for this time is si Sir June. Then, binabaka pa niya si Sir June ni Sir John kasi parang, I think mukhang bago lang sa trade-in industry to si Sir June. And mukhang nagpapa-guide pa siya doon. So, ang main kausap ko talaga is si Sir John. So, ayun na nga, nagpunta na kami sa parking para tignan yung sasakyan ni Ma'am Sarah. And this is the MG RX-5 Alpha. So, top of the line siya. And sobrang makinis pa yung sasakyan. So, guys, kung ako lang may pera, putek, binili ko na yan. Kasi ang ganda nung sasakyan, almost brand new. Maganda pa yung gulong. Maganda yung interior. Hindi masyadong gamit yung sasakyan. Tapos, at the same time, low mileage siya. Tapos, naka-register pa siya and then may insurance pa siya. Plus, may warranty pa. So, I believe talagang okay na okay tong sasakyan na binebenta ni Madam, no? Kasi as in sobrang low mileage nung 22,000. Knowing that MG RX-5 pa to, so mas malaki to sa MG ZS plus top of the line. May sunroof, may cruise control, leather seat, and everything is working fine. So, nandiyan kami, tinitignan namin, and of course, tinitignan lahat, everything, no? When it comes sa paint, sa gulong, sa interior, sa mileage, and at the same time, yung running condition ng sasakyan. So, nandiyan kami, and ayun, nagpaalam nga si Sir June para i-test drive yung unit kahit ikot lang para lang maramdaman namin kung may tama ba yung sasakyan when it comes to engine or transmission. So, ayan na nga, nagte-test drive na and pinapakiramdaman ni Sir June yung sasakyan bago niya bilhin yung unit. Kasi, importante yon na tinetest muna natin para maramdaman natin na wala talagang tama yung unit and very very good condition yung sasakyan. So, ayan. Bali, nakadalawang ikot kami dyan. Shoutout nga pala kay Sir John and Sir June. Thank you guys. Till our next business. Sobrang walang hassle kausap. Then, kung ano yung napagkasunduan, yun yung nasusunod. So, guys, kung gusto nyo magpa-trade-in sa akin, gusto
gusto nyo ibenta, I have a lot of contacts when it comes sa trade-in and gusto nyo magpalit ng bago kahit anong brand. I will give you my best offer when it comes to second hand and best offer when it comes sa brand new. And yeah, that's it. Nakakatuwa lang to si Ma'am Sarah kasi she thank me personally, no? And she gives me commendation when it comes in my assistance with her. Sobrang napaka-helpful ko daw. And sobrang thankful daw siya kasi nakilala niya daw ako. Oh, by the way guys, nalaman niya yung number ko via Google. So, yun, tinawagan niya kagad ako. So, she is selling her MG5 RX Alpha. It's because gusto niya na mag-migrate sa Amerika kasi dito sa Pilipinas masyado siyang traffic and ayaw niya ng ganitong traffic condition sa Pilipinas. So, nai-stress siya. So, babalik na lang daw siya sa New York. And mas okay naman talaga ang buhay sa Amerika compare here in the Philippines. So, if I have the chance lang na makapag-migrate sa ibang bansa, especially US, Canada, or Europe, why not, guys? So, yun din yung pipiliin ko. So, ayun na nga, guys. Patapos na kami yan, no? Patapos na kami and malapit na naming i-park yung sasakyan. And then, next step is, pupunta muna kami ng Starbucks para magpirmahan. So, we're looking for the parking lot lang muna. So, ayun na nga guys, may Blu-ray itong ginagamit si Sir Jun para ma-distinguish niya if yung ORCR ba is original or not. And then, pinapakita ni Madam yung sales invoice together with the original ORCR. And then yung resibo ng pinagbayaran. So everything, kasama yung insurance of course, and basta everything, yung warranty booklet of course. So kompleto naman yan, may plate naman yan. So nagkaroon lang ng konting problema when it comes sa susi kasi yung isang susi ay hindi gumagana. So nag-purchase pa ulit si Madam para lang sa isang susi. So, imagine, mahal yung susi na yon, ha. Pero, dahil sa hindi na siya gumagana, nag-purchase pa ulit siya. So, shout out to you, Madam Sarah, till our next transaction po. So, guys, may natutunan ako sa pag-check ng ORCR ni Sir Jun, ha. Pagka pala mag-check ng ORCR, kailangan pala may parang Blu-ray na ginagamit. Kasi meron pala yung mga may mga writings siya sa ORCR na hindi makikita ng naked eye pero makikita nung Blu-ray. Yung Blu-ray ginagamit din siya doon sa pera para malaman if fake ba siya or hindi. Pero yung kay Sir Ray kasi is parang flashlight design. Unlike doon sa pera na parang box tapos itatapat mo yung pera. So yung kanya is parang flashlight, no? So, ayun nga, upon checking with Sir Jun and Sir John, since they are business partner, upon checking is all documents are good and original, so walang pineke dyan and everything, of course. And then, since the sale is closed deal, magpipirmahan na when it comes to deed of sale. So, ayun, susulatan lang and then ipapanotaryo siya. Then together with 2 valid IDs, guys. So, ayun. So, ayun na nga. Sinusulatan na ni Sir Jun yung resibo para sa payment. And then, tinatawagan din si Sir Jun nung attorney ni Ma'am Sarah. So, kung paano ba yung process since mukhang wala yatang alam sa process of buying and or trade-in itong attorney. So, I believe meron siguro. He just want to confirm lang do sa details ng transaction, no guys. So, ayun na nga. Since we are good and nagpipirmahan na ng deeds of sale, so magbabayaran na kami sa bangko. So ayun na nga, piniprepare na ni Sir Jun yung resibo para sa collection receipt para dun sa payment ng client and at the same time yung deed of sale, no, para
all is well, all is good. And then, pupunta na kami niyan sa bangko, no? Pero, bago kami magbayaran, ipapa-photocopy ko muna yung kanilang 2 valid IDs. So, ako yung naatasan para mag-photocopy ng 2 valid IDs sa National Bookstore. Actually, ayaw pa nga nung taga National Bookstore, but just because tag 2 copies lang naman, no? So, pinagbigyan na tayo niyan. So, ayun na nga. At first, hindi tayo pinagbigyan ni ate, no? Kasi wala daw yung operator. But sabi ko, 1 copies or 2 copies lang baka pwede. So, pinagbigyan na tayo ni ate. Shout out to you, ate, taga ating National Bookstore. Isa kang bayani. Dahil kung hindi mapopotocopy to, hindi kami magkakabayaran. So, yun na nga. Papunta na ulit ako sa Starbucks and to bring the photocopies of the ID. So, ayun na. Nagpirmahan na. And we were heading to BDO Bank para dun i-deposit ni Sir Jun yung payment for the car of MGRX5 Alpha. So, let's go! So, guys, habang nagsasign si Sir Jun, no, konting kwentuhan and alaman ba dun sa mga background. And nandito na kami sa bangko. And pinahawak sa akin ni Sir Jun yung pera para magbayad sa counter. So, ako na rin yung pinapila nila, no? Amazing. So, ganyan karami yung 400,000. So, dito pa nagkaroon ng no? ng transaction sa loob ng bangko para sure. So, ayan na, nakapila na kami niya, no? Parang awkward sa mga kliyente. And then, ayun nga, so, dinideposit na namin yung pera sa account ni Madam. So, ayun, iniintay muna ni Madam na pumasok yung pera sa account niya bago niya pirmahan yung deed of sale. So, sigurista si Madam, no? Nakakaloka. But good thing kay Madam is even though medyo may pagka-irate siya, pero at least sumasabay naman siya sa mga jokes ko, no? So kahit paano napapatawa ko naman siya. So thank you nga pala sa commendation mo sa akin, Madam. I really appreciate na sinabi mo sa akin na napakagaling kong ahente. Although hindi naririnig ng mga viewers, pero I know deep in my heart na I serve you better. So, shout out dun sa mga magiging future clients ko. So, I will do my best just to give you the highest score when it comes to customer service, no? Para lahat tayo happy. No, happy ka as a client, happy din ako as a customer, and together with the companies or mga trade-in partners na magkakaroon tayo ng transaction or negotiations when it comes in selling or buying your cars. So, ayan, once the passbook is good, pinirmahan na ni Madam sa wakas. So, ayun, sobrang sigurista si Madam. So, gusto niya na andun muna sa passbook and nakaprint yung balance nung account niya bago niya pirmahan yung deed of sale. Well, that is true naman, guys. Kasi once na makapirma na siya, so malaki yung chance na pwedeng itakbo na lang yung sasakyan or what, or hindi na magpakita. Pero kasi, ako, I trust naman do sa mga ka-negotiations ko. So, even though this is our first negotiation with Sir Jun and Sir John, I trust them. Importante yon, you trust your kausap or your ka-deal when it comes in negotiation. So, ayan, pinirmahan na ni Madam. And, that's it. So, all good. Lahat naman is good. The buyer, the seller, and of course me. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi mangyayari tong transaction na to kung hindi ako magigipit. Charis. Pero thank God. I just want to thank God again for this opportunity para pasalamatan siya. You are indeed a good provider.